Hello, good day. Ang subject natin ngayon ay PRE1 Auditing and Assurance Principles, Test of Controls. Pero bago natin i-discuss ang test of controls, yung auditing step na yan, mag-start muna tayo. Ano ba yung internal control? Okay. Internal control in common perspective. Bakit ba tayo nagsaset ng internal control? So, may internal control tayo, gaya nung na-discuss natin last time, sa previous uh, subject natin. Kasi meron tayong specific goal or objective. So, hindi natin kailangan magkaroon ng internal control kung wala naman tayong goal or objective. Within that particular goal or objective, may corresponding ano yan? May corresponding risk. So, ibig sabihin, basta may goal tayo, involve ang risk dyan. So, kung ayaw nating mag-take ng risk, huwag tayong magkaroon ng goal. Pero hindi naman pwedeng ganon kasi sa bawat araw pa lang, may sineset na tayong goals. So, instead na alisin natin yung risk or wag tayong magkaroon ng goal, nag-ano na lang tayo, nag-set na lang tayo ng internal control. So, yun yung purpose ng internal control for us to achieve a certain goal or objective. Anong mga sample nun? Example, ang goal natin, safety. Ang goal natin ay safety. Ano ba yung risk involved para sa safety natin? Baka may kumuha ng isang bagay na sa ating bahay. So, ang internal control natin, naglalagay tayo ng kandado, ng lock sa ating bahay. Kasi yung risk, baka tayo manakawan. Ano pa? Ang goal natin, privacy. So, kung ang goal natin privacy, lalo ngayon, may kinalaman sa internet, ayaw nating ma-hack, or halimbawa, gumagamit tayo ng mobile money, gaya ng GCash, at iba pa, yung mga sa Shopee natin, Lazada, at iba pang web tool, kailangan natin ng privacy. So, anong ginagawa natin? Yun yung mga risk involved. Pwedeng ma-hack tayo or pwedeng magkaroon ng unauthorized use ng ating mga gadgets. So, ano yung internal control na nilalagay natin? Nagkakaroon tayo ng mga passwords. Ayan. So, nagsaset tayo ng mga passwords. Yun yung internal control natin. Yung iba naman, syempre lahat gusto maging healthy. Ayan, bilis ko mag-edit. Healthy. Gusto maging healthy. So, para ma-attain yan, yung goal na maging healthy, anong ginagawa natin? Maaaring nagtatake tayo ng vitamins, kumakain ng masusustansyang mga prutas at mga gulay. So, yun yung internal control natin. So, ibig sabihin, sa ating buhay, involved talaga dyan yung internal controls to achieve a particular goal or objective in our lives. So, internal control, so, nauunawaan natin kung ano yung internal control. Ano ba yung nature niyan? Ang di-discuss natin dito yung nature and component ng internal control. So, ito yung mga pag-aaralan natin. So, mag-start tayo sa nature. With regards to nature, ano ba ang internal control? So, nagkakaroon tayo ng internal control kasi nga may goal tayo. Kaso, dahil mag-uusap tayo, may kinalaman sa client natin, yung client natin, basta ang perspective muna natin ngayon, perspective ni client.
meron siyang business objectives. So, kung may objective siya, ano ba yung mga business objectives na yan? Siyempre, yung operational effectiveness, ma-maximize yung profit at maging efficient. Yung maging efficient naman, so meaning, ma-minimize yung cost na in the end pa rin, ma-optimize yung profitability. Yun naman yung reason, di ba, kung bakit nagpo-put up ng business ang isa, maging profitable as to its operation. Yun yung pangunahing objective niya. Ikalawa, para makapag-operate siya ng maayos, pangalawahin na objective ng businesses yung compliance with laws and regulations. At FS, reliability. So, yun yung last goal ng last business objective. Magkaroon ng reliable financial statements kung saan doon niya ibabase yung kanyang mga decision making. So, yan yung tatandaan nyo, yung tatlong yan. From the highest priority, main objective, and their sub-objective. Pero pag dating kay auditor, ang pinakang goal natin dyan, yung FS, reliability, pabalik naman. So, hindi natin ganun kalaking concern kung profitable ba siya o hindi. Ang pinaka-main concern ng auditor ay yung FS, reliability. Ikalawa, yung compliance with laws and regulation. At operational effectiveness and efficiency, pabalik. Then, therefore, yung internal control, may objective ka, di ba? Kung may objective ka, involved dyan yung risk. At magsaset ka ng internal control. So, yung mga internal control, ano ba yun? Internal controls, those are processes. Ito yung mga processes na gagawin mo to achieve those objectives. Yung process na yan, basta ba mag-work siya ng kanya? Hindi. It's accomplished by people. Sino-sino ba yung mga tao na yun? Primarily, the TCWG, those charged with governance, the management, and the employees. Sila yung magte-take effect nung internal control processes. At yung internal control process magpo-provide ng reasonable assurance. Reasonable assurance na maa-achieve yung mga goals na ito. So it's a process, it's accomplished by people, and it will provide reasonable assurance that those objectives will be okay. So bakit reasonable assurance lang yung ipoprovide niya? Kasi wala naman talagang absolute assurance. Meron pa rin kasing mga risk involved, gaya dyan ng human error, management override, etc. So, ibig sabihin, hindi mo talaga mape-perfect yung internal control kasi in the end, magkakaroon pa rin ng certain level of error. At least, yung risk na yun, either pwede nating ma-eliminate, but sometimes, mami-minimize mo lamang. So, yan yung reason kung bakit nagkakaroon. So, ulitin ko ang pinag-uusapan natin ay yung perspective ni client for their business. Para nagsaset siya ng internal control para kumita. Ma-maximize ang profit, ma-minimize ang cost, makapag-comply sa government, at syempre magamit niya yung information na yon na ma-generate niya in rational decision making. So, yan yung nature kung bakit may internal control ang isang business. So, yung risk involved ay tinatawag na business risk. So, ano yung risk na yun? The risk that a particular entity will not able to attain its objectives. So, yun lang yun. Ngayon, discuss na natin yung nature. It's a process.
affected by people and will provide reasonable assurance. So ano ba ang component ng internal control? So ano ba yung component para maging effective ang isang internal control? So punta tayo sa component. Okay, punta tayo sa component. Sa component, meron tayong 5 components ng internal control. So, sabi ito ay process. So, paano ba makapag-set ng process? At paano ba magiging effective yung ating internal control? So, una, may goal tayo. On that particular goal, risk assessment. Ang number 1 component, risk assessment. Tingnan muna natin ano ba yung risk involved on a particular case. Halimbawa, fire. Pwede magkaroon ng sunog. Pero in a business parlance, pwede kang manakawan. So, anong gagawin mo para hindi ka manakawan ng empleyado mo? So, yun yung risk involved. Upon assessing the risk, alam mo na kung yung panganib, ano naman yung magagawa mo. So, ang tawag doon, firewall, fire extinguisher. Set ka ng mga ganyan para mawala yung risk. To eliminate the risk. So, ang tawag dyan, control activities. So, sa control activities natin, sa business, meron tayong 4. Paano magiging profitable yung ating business? Paano tayo magkakaroon ng reasonable assurance na yung management ay mag-a-act for the corporation? So, pwede tayo maglaan ng performance reviews. So, ibig sabihin, kung may performance reviews, reminder, perspective pa rin ni client, ng business enterprise ang pinag-uusapan natin. So, performance reviews. Pwede mag-set ng ganyan para ibig sabihin may objective sila na may quota or goal sila na kailangang i-achieve. Ikalawa, yung paano natin malalaman kung tama yung report nila. Siyempre, andyan yung information processing. Paano ba yung recording process? Paano natin matatrack or matatrace kung ano nga ba yung performance ng isang business? Papasok dyan yung accounting records at ma-check dyan yung proper recording process kung tama ba yung recording. So, andun yung accounting is also part of the internal control procedure. Kaso, magpo-focus ka na naman doon kung yung mga assertions natin, kung paano ma-achieve yung mga assertions ng isang entity. May kinalaman naman din sa mga properties. Halimbawa, andyan yung impress fund system para hindi mag-uwi ng pera si cashier, kasi akala niya minsan siya cashier, ay cheque ang ginagamit. So, ibig sabihin, yung cheque, tanging authorized person lang ang pwede mag-sign at namomonitor. Yung paggamit ng cheque is another control activity. Yung warehouse, nagkakaroon tayo ng warehouse sa mga locks, ng mga vaults. Another type of internal control. So, ang tawag doon, physical controls naman. So, ikatlo, we have performance review, information processing, and physical controls. And another one, type of internal control ay yung segregation of duty. Kasi kung ikaw na yung cashier, ikaw pa yung bookkeeper, yung manipulation. Risk ay manipulation. Pwedeng i-manipulate. Yun yung specific risk. So, para hindi magawang manipulate yung records, so i-segregate natin. Iba yung nasa recording, iba yung nasa treasury o sa pagkakashare. Pwede natin paghiwalay yung disbursing officer sa collecting officer para hindi maghalo yung collection sa disbursements.
Especially kung meron tayong ginagamit na petty cash fund. So, nagkakaway tayo ng mga control activities. Ito yung process. Then, yung control activities na yan, syempre, hindi naman siya mag-a-act by itself or independently. Ang magkocontrol pa rin dyan, mga tao. Andyan yung TCW, those charged with governance or the board of directors, the policy-making body, yung management, the executive part, at under ni management, who will execute those activities, andun yung employees. Ang tawag dyan sa mga taong yan ay yung control environment. Kaso, dapat may clear process or flow of information para within that particular individuals, alam nila yung process, alam nila yung sanction upon being controlled, alam nila yung control na dapat. So, si TCWG, ano yung kanyang role? Policy making. Kung walang magandang policy, walang magandang control activity, walang i-implement sa executive part or the management. So, ganun din, syempre, si employees. So, ang tawag sa kanila, control environment, and the process of transmitting the information is the information and communication system. Then, from time to time, nakikita mo yung controls dyan, may firewall ka nga, hindi naman nagta-take effect, hindi naman ganun ka-effective, or yung control activities mo, yung fire extinguisher mo halimbawa, expired na. So, yung last part, o yung isa pang component ng internal control, yung monitoring ng process mo. Kasi baka hindi na ganun ka-effective yung control activities. So, yun yung components ng ating internal control. We have risk assessment, control activities, sino yung mag-create ng control activities at mag-implement, the control environment, the CWG, management, and the employees. At yung flow ng information sa kanila ay tinatawag na information and communication system. That mayroong proper information and communication system para ma-implement yung ng maayos yung control activities. And yung proper monitoring, doon na naman makikita kung effective ba yung control. So, yung 5 na yan, pag present, more likely, malalesin talaga niyan yung risk. And in effect, ma-achieve yung goal nung isang business. Okay, so na-discuss na natin yung nature and component of internal controls. Okay, balik tayo sa audit process. Sa audit process, nandyan yung ating pre-engagement activities, audit planning, test of control. So, na-discuss na natin yung dalawa. So, test of controls, ang kasunod niya, substantive testing. So, yung substantive testing natin, naka-base ay sa test of controls. So, kung gaano ka-intensive yung test na yan, nakadepende yon sa test of controls. Yun yung i-discuss natin next. So, completing the audit, audit report, post-audit responsibilities, then tapos yung audit process. So, mag-focus tayo for today sa test of controls. Okay, test of controls. So, sa test of controls, ano yung mga di-discuss natin dito? We have the understanding and documenting the internal control. So, yung kaninang di-discuss natin ay perspective ni client. So, ngayon, di-discuss naman natin yung perspective ni auditor. So, sa part na yan,
Step 1, titingnan natin yung design and implementation of internal control. So, yung design pa lang, tsaka ang tanong, ano yung design niya, ano yung implementation. Halimbawa, paggamit ng inverse span system. Preliminary assessment of control risk. Ang pinakang goal natin dyan is to check if the internal control is perceived to be reliable. So, sa initial assessment, ang ano lang dyan, perception pa lang. Based on the understanding, based on the design and implementation. Reliable ba siya? Perception pa lang, ha? Kasi, pag na-perceive natin na hindi siya reliable, tapos ng internal control part natin. Didiretso na tayo sa substantive testing. Di ba dito nakabase yun? So, meaning intensive kasi hindi reliable yung preliminary assessment. Pero kung na-perceive mo siya as reliable, na-perceive mo siya na reliable, tapos na ba? Hindi. I-check mo, doon ka pa lang talaga mag-perform ng test of controls. So, sa pag-perform mo ng test of controls, i-check mo talaga kung reliable nga yung perception mo. Reliability testing. Kanina, doon sa preliminary assessment, perception lang. Ano sa tingin ni auditor? Based on their professional judgment. Kung reliable nga siya, then, i-document mo na ngayon yan. Kasi kung reliable siya, yun yung proof mo kung bakit less substantive testing yung ginawa mo. Kasi kung reliable yung test of control, dahil ang goal natin sa audit planning is not to be effective lamang, but also to be efficient. Yung efficiency side, andito yun sa test of controls. Kasi bakit mo masyadong isa-substantiate kung reliable naman yung isang tao, halimbawa, bakit maghanap ka ng madaming proof? Kung yung integrity niya is, kumbaga yung integrity ng internal control, okay naman, syempre yung input nun, yung output nun, more likely, reliable din. So, hindi mo na siya masyadong isa-substantiate or dun sa substantive testing natin kasi maganda yung internal control. So, para ma-discuss pa natin, ma-elaborate pa natin yung process na yan. So, una, i-understand mo, design and implementation lang. Pagkatapos, tingnan sa preliminary assessment of control list, titingnan mo dyan kung reliable. So, perception lang yon. Kung na-perceive mo siya na hindi reliable, diretso ka, substantive testing. Pero kung sa perception mo is reliable, i-check mo kung tama yung perception mo. So, ganun tayo. Hindi po rin na-perceive natin na reliable, tiwala agad. Tingnan natin yung kung talagang mapagkakatiwalaan. I-test pa natin. Ang tawag, test of controls. Later, di-discuss natin ano yung components niyan. And, i-document natin kung saan yun yung magiging basis natin kung bakit intensive or less intensive yung ginawa nating substantive testing. So, doon muna tayo sa understanding. Okay. Understanding and documenting the internal control. So, gaya ng sabi ko kanina, tingnan muna yung design ng internal control. So, magtanong tayo, ano na yung mga, paano natin malalaman yung design niya? Inquiry, observation, inspection. Halimbawa, sa collection cycle, sino ang nagko-kolekta? Yung collection o paano muna yung AR, yung sales transaction, on account. So, kung on account, so may AR yan. So, paano yung collection? Sino ang nagko-collect? Anong ginagawa sa collection? So, tingnan mo yung design. Kailan idinideposito sa bangko? So, paano mo malalaman yung process na yun? Through inquiry. Tanong ka. I-observe through observation and through inspection. So, makikita mo yung mga documents na dyan sa inspection.
Ngayon, paano malalaman kung ini-implement nga talaga? Mag-work to test ka. Pwedeng halimbawa, may isang sample. Tingnan mo yung process. Gumawa sila ng billing. Pagkatapos ng billing, ibinigay kay delivery. Pagdating kay delivery, sino ang kumolekta? So, titingnan mo lang kung ini-implement ba. Implementation side. So, ngayon, paano mo i-document yung mga observation mo, yung design. Yung iba narrative. Yung iba naman, pinaka the best yung flowcharts. So makikita mo dyan anong document yung ginamit, sino yung authorized person, sino yung nag-sign. So maganda flowchart. Tapos meron din tayong mga internal control questionnaire na pwede nyo ma-download sa internet. Yung sample ng mga internal control questionnaires. Okay. So, dyan natin mapag-uunawa kung ano yung internal control. So, tatandaan natin, pag nasa understanding and documenting internal control, ang titingnan mo lang dyan, design and implementation. So, halimbawa, pwedeng narrative. Nakalagay, sa cache, impress span system. Yun yung internal control nila. So, ano yung specific internal control na kinikreate nila? May lockbox ba? Or vault? So, ilalagay natin. Then, na-check na natin yung particular control activities na ginagawa nila. Dun yun eh. Di ba kanina yung control activities? Diyan natin makikita yung sa design and implementation. Yung specific control activity, then yung implementation. Doon sa control activity, na-specify mo na isa-isa, nakita mo na yung flow, i-assess mo na, sapat ba yung control activities na yon. So, ang tawag na doon sa next step natin ay yung preliminary assessment of control risk. Under the preliminary assessment of control risk, na-assess mo siya at high level. So, ibig sabihin, yung control risk is at 100%. Sabihin natin, walang impress fund system. Yung collection, doon na din sila kumukuha ng pambayad sa disbursements nila. Walang segregation of duties. Ay di-assess mo yung controllers nila at high level, 100%. Kung na-assess mo siya, hindi mo pagkakatiwalaan yung kanilang control activities. So, kung hindi mo pagkakatiwalaan ng control activities, yung risk, high at 100%. Or, ang term na ginagamit natin, assessed at high level. So, yung internal control, yun yung mag-process ng accounting information. Primarily, yung doon tayo magbabase. So, kung maganda yung process, magandang output. Pero kung hindi maganda yung internal control process, malamang yung data na makikreate niyan ay pwedeng hindi reliable. Yung financial statement na mapoproduce, hindi reliable. Kaya, huwag mo nang ituloy, huwag ka na mag-test of controls, gaya ng sinabi kanina. Ang gagawin mo na, substantive testing ka na agad. Later, pagdating natin sa substantive testing, madidiscuss natin kung ano yung nature, extent, and timing ng substantive testing. Pero, kung na-assess natin, may segregation of duty, may impress fund system. So, na-assess natin, ang tawag naman, assess at less than high level. Tatandaan natin, yan ay preliminary pa lamang. So, meaning, kung preliminary pa lamang yan, perception pa lang. Perception pa lang. Yung pananaw pa lang natin. Kasi, based on our experience or based on our studies, yung mga internal control processes na ito or internal control activities na din, discuss natin previously, ay effective. So, perception siya. Kasi magkakaiba naman yung bawat
client. Madaming variable. So, kung na-assess natin siya at less than high level, so ibig sabihin, somewhat effective or effective yung internal control. Perception. Perception pa lang. So, para malaman natin kung tama yung perception natin, magpe-perform tayo ng test of controls. Tingnan natin kung tama ba yung ating perception. Na yung internal control ay good, meaning yung risk assessed at, yung sinasabi ditong assessed ay yung risk assessed at less than high level or less than 100%. So, sa performing the test of controls, andun pa rin kanina yung mga process natin, yung way. Hindi na lang design and implementation ang tanong dito. May internal control nga siya, ini-implement, pero ang tanong, effective ba? So, kung yung pagiging effective na ang usapan, pine-perform na natin yung test of controls. Paano natin ipe-perform yung test of controls? Halimbawa, yung nature, extent, and timing. With regards to nature, andyan yung inquiry, observation, inspection. Kanina, andyan yung tatlo. Inquiry, observation, inspection. Para malaman mo effective, nakapalagdag yung performance. So, sa performance, titingnan mo yung process ulit. Kung matatrack, so sa performance, ang goal mo dyan, yung internal control activity ba, enable to, una, detect. Madedetect ba yung material misstatement? Ikalawa, una pala, mapiprevent. Mapiprevent ba niyan yung material misstatement? Halimbawa nga, yung embezzlement, yun yung common talaga. Si cashier, akala niya cashier siya. Sapat na ba yung segregation of duty? O kaya yung impress fund system. May impress fund system naman. Nire-perform mo siya. Okay naman. From the track record, ni-background check mo na din. Ay okay naman yung bahay. Hindi pa naman nakakapagpundar ng bahay at ng kotse sa pagiging cashier. Minsan maganda rin i-track yung background yung mga tao dyan sa isang company. Ikalawa, pag nire-perform yan, yung process ba, yung proper authorization, andun ba? O basta, may mga ganong case basta ba ipinagkatiwala na yung cheque, ang nagwi-withdraw puro naka-pay to cash. So, ibig sabihin kahit sino pwedeng mag-encash or nakabayad on a particular person. So, yun ang tinitingnan mo dun sa controls niya. Nagawa nga ng impress fund system, check ang binabayad, pero puro ba naka-pay to cash? Napasobra ang tiwala kay cashier? So, yun. Kung hindi, nakaano siya, ni-perform mo, hindi yung internal control lapses, hindi ka nakakakita. So, okay yung control to performance. Extend. May sufficient sample ka ba? Mag-create ka ng sufficient sample. Halimbawa, 10% or 5% throughout. Makikita mo na ba dun na dun sa process, may pa-isa-isa pa lang naka-pay to cash and maliit yung amount. So, pwedeng immaterial. Though, kung embezzlement yan, by its nature, hindi pa rin maganda. So, pwede mag-create ng another control. Considering syempre yung cost-benefit effect niyan. So, syempre, sa sample, hindi mo naman i-check yung buong taon kung lahat ng cheque properly authorized. So, titingnan mo lang kung yung process na susunod.
Dalawang perma, nakapangalan sa payee or sa supplier. Timing. Yung timing, pag nagte-test of control tayo, ibig sabihin, kailangan ba tapos na yung FS? Hindi naman. Kasi yung control pa lang yung ginagawa mo. So, usually, ang test of controls, ginagawa yan at interim. So, pwedeng at the middle of the year, titingnan mo yung design, implementation, and effectiveness pag performing the test of controls. Andun yung, pwedeng kalagitan taon, hindi pa tapos yung financial statements. Then, at that term, nakikita mo, titingnan mo yung succeeding periods, months, bago matapos yung taon, kung andun pa rin. So, yun yung timing. Kung computerized yan or manual, may effect pa rin. So, yung computerized system, yung proper user, yung mga users nung software, yung proper authorization, andun dapat. So, dyan natin masya-check pag tayo nagte-test of controls. So, chine-check natin dyan yung mga control activities. Kung nakita natin na talagang yung internal control, i-document natin yun. Sa documentation side, sa documentation portion, doon na natin ilalagay naka-narrative, flowcharts, yung assessment natin, na-implement effective ba yung particular activities per asset sa halimbawa, cash, inventory, PPE. Nakita natin na low risk. Di ba kanina perception pa lang, ngayon nakita mo na talaga kung magtitiwala ka ba o hindi dun sa internal controls. So, kung hindi ka pala makapagtitiwala dun sa internal control, nalaman mo na yung control risk mataas, assessed at high level, andun yung basis mo kung bakit nasabi mong high level. Pero, ang pinakaano dito, kung magre-rely ka sa internal control. Kasi meaning, kung magre-rely ka sa internal control, yung gagawin mong next process natin na substantive testing, less intensive. Yung documentation mo at when your control risk is assessed below or less than high level, meaning effective yung internal control, naka-document yun kung bakit less intensive ang gagawin mong substantive testing. Ito yung proof, ito yung documentation kung bakit or ano yung level, yung nature, extent, and timing na gagawin mo sa substantive testing. Ito yung pinakang supporting documents. Okay? Okay, so doon na natapos yung ating test of controls. So, review as an example, understanding and documenting the internal control. Sabihin natin, ang specific internal control natin, impressed fund system. Ibig sabihin, ang lahat ng payments ay ginagawa sa pamamagitan ng cheque. Okay. So, good. Maganda yon. Sabihin natin na assess natin at less than. Yung risk, assess at less than high level. So, anong ibig sabihin nun? Effective or hindi yung internal control? Effective. Kasi yung risk, mababa. Effective. Kaso, pag nasa preliminary assessment ka, yun ay perception pa lang. Okay, pag binalikan natin yung kanina, understanding, documenting
Dahil design and implementation pa lang, wala pa yung pagiging effective niya, perception pa lang. Meron kasi siyang infra-span system. So, magpe-perform ka, performance, titingnan mo na kung talagang effective nga yung ginagamit nilang infra-span system. Na-check mo, payable to payee. Yung payee niya nakapangalan. So, ibig sabihin, tapos naka-cross. Kung papansinin niyo yung mga check-in, naka-cross siya dun sa upper left side. Ibig sabihin, for deposit yon. So, ibig sabihin, i-deposit sa account nung payee. So, ibig sabihin, malamang makakadating yung payment kay supplier. So, meaning, hindi na siya perception. Tiningnan mo, nakakaabot lagi kay supplier, tinawagan mo. Ito po bang purchase order na ito, nabayaran na? Ino-confirm mo? Nababayaran? Okay, so ibig sabihin effective nga yung internal control. So ngayon, i-document mo yun, yung process mo, na effective siya. Pero, kung halimbawa nakita mo, aba, itong payee, may impress fund system nga, pero naka-pay to cash, yung process hindi nasusunod, so hindi reliable yung internal control. Kanina yung perception mo, yung pananaw mo, mababago na, hindi na kagaya nung una mong makita yung internal control. So kung gano'n na yung nagbago na yung perception mo, balik ka na uli, aasa ka na sa substantive testing. So ino-note mo yon dun sa iyong documentation with regards to test of controls na hindi effective yung ginagamit na internal controls. So isang example yon. Ano pang example? Example, yung sa Shopee at saka sa Lazada, yung delivery naman, yung proper delivery. So kung di ba nakalagay doon, minsan pinipicturan, nagsasign pag na-receive mo na yung documents, computerized system, chine-check mo na nakakaabot talaga dun sa mga nag-orders, so reliable yung system. So ganun yung process ng internal control. Ang tinitingnan mo doon, yung bawat process, yung bawat control measure na ginagawa ay effective. Then document it because ito yung magiging basihan ng ating substantive testing. So up next, ang i-discuss natin ay substantive testing. So pag nakuha natin yung theoretical portion nung hahanap tayo ng way kung paano natin mas magagrasp or mas mabivisualize yung process na yan in a audit setup. At syempre, kung magkakaroon pa tayo ng time sa real life situation. Thank you very much.